Magandang gabi mga tatay at welcome na naman sa isang video natin sa Ama Lakas. Ama, malakas ka. I want to help you as I see and as I learn kung ano yung mga dapat ko pang baguhin bilang isang tatay. Lahat tayo ay nasa journey, kaya huwag kang mag-alala. Sama-sama tayong magiging mabuting tatay at magiging mabuting asawa. Sa video na to, tatalakayin ko yung mga sugat or mga wounds na nabibigay natin sa ating mga anak habang sila'y tumatanda. At ang tatalakayin nga natin ngayon, yung unrealistic expectation. Paano ito nakakaapekto sa buhay ng ating mga anak. Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin na ang mga bagay na i-share ko rito ay natutunan ko sa conference na Dad Up sa church namin, sa Christ Commission Fellowship. And okay, mag-alala, pag may mga event pa, i-share ko rito, i-invite ko kayo, and hopefully makapunta kayo para sama-sama tayo lumago bilang mga tatay. So, unrealistic expectation. Ito yung mga siniset natin na sobrang taas or imposibleng mga bagay sa mga anak natin na hindi naman talaga makatotohanan. Pwedeng sa grades, pwedeng sa mga inuutos natin. Maraming bagay na pwedeng mag-set tayo ng high expectation sa ating mga anak. Pag lagi tayo nagsiset ng unrealistic expectation sa ating mga anak, nagkakaroon sila ng maling kaisipan na tumatatak hanggang sila'y matanda na. Nagkakaroon sila ng kaisipan na ako'y katanggap-tanggap lamang kung maayos ang aking performance. Ngunit kung hindi ko naman ma-meet yung standard nila, ako ay rejected. Mabigat yan sa puso ng mga bata, lalo na habang lumalaki sila kasi may iwan yan sa kanilang mga isipan na makakaapekto sa mga relasyon nila, sa trabaho nila, sa mga pakikitungo nila sa kapwa at higit sa lahat sa relasyon nila sa Diyos. Nagkakaroon sila ng matinding takot na magkamali. Dahil nga ang isipin nila, pag hindi ko na-meet yung standards na to, o itong pinagagawa sa akin, na pag sumablay ako, hindi na nila ako mahal. O kaya naman, i-reject na nga nila ako. So, mahalaga na malaman natin kung tayo ay ganito sa ating mga anak. At mahalaga na baguhin natin ito. Ang nangyayari ay nagkakaroon sila ng masamang pakiramdam tuwing nagkakamali sila. Ang mas mabigat ay nagiging shame o nagiging kahihiyan yon na napakalalim at yun na yung nagiging identity nila na ako ay failure, na ako ay walang magawa, na ako ay hindi karapat-dapat. Ang matindi, itong mga unrealistic expectation, itong mga pakiramdam na takot magkamali, nagiging critic, nagiging boses ng isang critic sa kanilang utak na laging gumugulpi sa kanila, sa kanilang isipan na sinasabi na wala ka talagang kwenta, wala ka talagang magawa. Yung mga bagay na yon ay nagiging bigat at mga boses na minsan ay naririnig nila tuwing sila'y magkakamali. And minsan sinasabi natin na ba't ganun ngayon? Ang dami ng depression, marami nang nararanasan na ganyan. It is because of those wounds. Kasi ang mabigat, if we have that unhealed wound, kung tayo mismo ay nakaranas ng gano'n sa mga magulang natin, that unrealistic expectation, pwede nating ipasa sa mga anak natin. Yung sugat na natamo natin mula sa magulang natin, sometimes mga sugat na nai-inflict din natin. So we must stop the cycle and we must start doing what is right. Ngayong alam na natin na hindi maganda na magkaroon ng unrealistic expectation sa ating mga anak. Ang mabigat nun, their relationship with God will also be affected. Ang iisipin nila ngayon na kailangan nilang ma-meet yung standard ng Diyos at kung hindi nila ma-meet yung standard ng Diyos at kung sila'y sasablay o magkakamali, hindi na sila karapat-dapat na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Instead, na mag-rest sila sa grace at sa awa, sa grasya ng Panginoon, nagiging performance-based na rin yung relasyon nila sa Lord. Tayo, na mga tatay, we can rest on the grace of God. Kung nagkamali man tayo at patuloy na nagkamali, we know that God, because of His Son, Jesus Christ, has pardoned us. So mga tatay, kung naranasan nyo na magbigay ng unrealistic expectation sa inyong mga anak, you better start changing that. Asking your children for forgiveness that masyado nyo tinaasan yung expectation nyo and set that realistic expectation sa mga anak natin. The Bible will help us kung ano yung mga magandang i-expect natin. And remember,
Instead of focusing on performance sa pagtingin natin sa mga anak natin, focus on building their character. Sabi nga, i-award natin yung effort. Though hindi nila nakuha yung result, let's say, ang gusto natin maging top 1 sila, gusto natin maging first honor sila, hindi nila naabot yon, acknowledge natin yung effort na ibinigay nila. And mag-focus tayo doon sa character building instead doon sa result. And eventually, if their characters are built, nagkaroon sila ng tamang mindset, and they are, andun sila sa kaisipan na, okay, ang gusto ni Papa, ako ay maging maayos. Ang gusto ni Papa, mabuild yung character ko. They will keep on trying. And magkakaroon sila ng growth mindset. Na kahit na sumablay sila, as long as they try and try and try, you are pleased with them and you are happy with them. That is how Jesus treats us. Kasi nga, tao tayo, sumasablay. But God is giving us grace that even though we fail, as long as we keep on pursuing Him, as long as we keep on repenting, as long as we keep on desiring to change our way to be Christ-like, He loves us. And His grace for us is sufficient. So I hope nakatulong sa inyo ang video na to. Again, kung ito'y makatulong sa ibang tatay, huwag kayong mahiya na i-share ito. Magandang gabi sa inyo lahat. See you on the next video.